Pero ma'am, kasi sa'yo, hindi bagay ang 9 sa pang 10 ka eh. Ito kasi first innovation sa Pilipinas, pero ako po nag-design na. Ako po ang gumawa niyan. Ang ganda-ganda po niyan. Lahat po nang nag-start na ito, kahit marami ng water station na katayo sa lugar na yon, sila po yung nag-number 1, sila po yung pinakamalakas sa lugar. Kaya bakit kita bibigyan ng 9 out of 9? Bibigyan kita ng 10 out of 10. Ito. Kung iniisip mo dito, just to save the reject water para sa laundry, hindi yan ang tamang pag-inegosyo. Ang laundry ay kayang tumakbo kahit walang water station. Ang water station kayang tumakbo kahit wala yung laundry na yan. It's a matter of magkano bang investment mo sa laundry at magkano bang investment mo sa water station. Pero mas malaki ang kinikita ng water station compare sa laundry. Bakit? Ang water station minamarket. Meron siyang continuity. Ang laundry, hindi. Hindi mo pwedeng i-market na sabihin mo, dito yung lahat ng maraming mulot, lalabang ko. Kumbaga ako, honestly telling you this kasi maganda po talagang negosyo ang tubig. Binibili mo ngayon sa SM, tagbe 20 pesos kalit-lit eh. Ito, isang container, 40 pesos lang. Ang dali ibenta. Pero totoo lang, dali ibenta. Ngayon, meron kaming isang staff na ang trabaho ng after sales lang. Kita mo sir, ma'am ha, isa lang po ang naka-assign doon sa amin. Pero kaya po niyang i-cover yung nationwide customer namin. Ibig sabihin ma'am, wala masyadong problema. Kumbaga basic na. Kasi, correct. Kailangan mo lang alagaan ang mga customer mo. Kailangan sila magkaroon ng tinatawag na customer loyalty. Dahil pagpalpak ang serbisyo mo, iwanan ka niyan. Ngayon, doon napapasok ulit na dapat pala ito ang kuhanin mo. Ito. Kasi ito malakas mag-produce, maganda quality ng tubig, hindi ka mabibitin sa delivery. Time consuming, time saver, efficient sa kuryente, efficient sa tubig, lahat ang advantage nandyan. Kano naman yung Mura lang yan, package 10. Mura lang yan dahil ang pinag-uusapan natin is 500 container. Nagiging mura ang isang bagay, depende po sa pinag-uusapan natin volume. At saka ma'am, isang beses ka lang bibili ng makina. yung package na yun. Nawala eh. Nabenta. Dinukot eh. Display ko na nga, dinukot pa eh. Ganun. Ma'am, pag napunta ka sa production area ko, may mga kikita ka mga 10 package 9 doon. Puro yun ang nabibili. So yun yung best seller. Best seller kasi yun ang affordable, 9. Oo. Pero kung titignan nyo po, mas marami yung 9 kasi yun lang yung kaya ng budget. Pero ma'am, kasi sa'yo, hindi bagay ang 9 sa pang 10 ka eh. Hindi, pang 9 ako kasi Hindi sir, sa lugar namin, kung may nilad yung tubig namin. Kaya nga eh, kasi kaya kung binabanggit pang package 10 ka, yung may nilad kasi, ang pinaparas yung tubig is nawasa. Eh yung nawasa, di ba, binibili mo yung tubig. Ito yung tinatapon mong tubig, nare-recycled pa eh. Kaya ito in-offer ko, mas matipid. Yung 9, walang recycled yun, ito meron. hindi ka magtatayo ka naman ng laundry kasama ang laundry. Eh kahit may laundry ka, maganda pa rin to. Kasi halos wala kang tinatapon dito eh. Halos wala. Meron, pero halos wala. Ito kasi first innovation sa Pilipinas, pero ako po nag-design na. Ako po ang gumawa niyan. Ang ganda-ganda po niyan. Would you believe ang unang customer ko dito taga Dipolog, tapos sinundan ng taga Tawi-Tawi, tapos sinundan ng taga Batanes. Lahat po nang nag-start na ito, kahit marami ng water station na katayo sa lugar na yon, sila po yung nag-number 1, sila po yung pinakamalakas sa lugar. Kaya bakit kita bibigyan ng 9 out of 9? Bibigyan kita ng 10 out of 10. Ito. Hindi dahil gusto ko makabenta, pero kung gusto mo yung 9, it's okay. Kahit di ka bumili, it's okay. At least ginawa ko yung part ko, inassist ko kayo. Dito, pagka may kausap ako, hindi ko nilalagay sa isip ko na hindi ka bibili. Ano nilalagay ko talaga, hindi ka bibili. Gusto ko lang kayong i-orient, i-educate, pag-isipan nyo kung worth it ba. Kumbaga, I'll giving you time na makapag-isip, makapag-desisyon, ano yung mas the best for you. Sa amin parang kakita ko parang mas may market yung laundry mo. Well, Kasi walang kalaban. okay. Maganda rin yun, may laundry, tapos water refilling station. Hindi ko naman sinabing wag ka na mag-laundry. Pero sir, kaya consider namin yung package 9 since, di ba, yung mga reject. May reject din to. 20% ba ang reject niya? 25%. Eh yung 9, 50%. Ma'am, ito sabihin ko sa'yo, ang 500 container, alam mo ba kung gaano kadami yun? Hindi mo kayang ipasok lahat sa laundry yun. Tatapon yun, maniwala ka sa akin. So, ibig sabihin, kung bumulyum ang benta mo, marami ka ng tinapon, hindi kayang isaksak sa laundry yun. Eh, syempre, ang gusto mo, makabenta ng marami, di ba? Tapos mag-iisip ka, hindi, sayang yung tubig, natapon, hindi na ako magbenta ng marami. Limit na lang. Di hindi na lumaki negosyo mo. Oo nga, no? Marami po ang ganito. Sir Alfred, gawa po tayo ng tangke.
bibili ako ng tangke. Ko-conserve ko yung yung wastewater ko. Sabi ko, alam mo ba kung gaano kadami natapon ng reject yan? Ang dami. Siyempre, the more dumadami benta mo, the more marami tumatapon. So, wag niyo isipin yun. Ang akin, ang reject, wag niyo iniisip yun. Kung iniisip mo dito, just to save the reject water para sa laundry, hindi yan ang tamang pag-inegosyo. Ang laundry ay kayang tumakbo kahit walang water station. Ang water station kayang tumakbo kahit wala yung laundry na yan. It's a matter of magkano bang investment mo sa laundry at magkano bang investment mo sa water station. Let me give you this figure. Ang laundry umabot ng 1.2 million. Ito 700,000. Pero mas malaki ang kinikita ng water station compare sa laundry. Bakit? Ang water station minamarket. Meron siyang continuity. Ang laundry hindi. Hindi mo pwedeng i-market na sabihin mo, dito yung lahat ng maraming minute lalabang ko. They still always have a choice. Pero ang mga tao nahihirapan yan magdesisyon, lalo na paano ko masisecured yung safety ng pamilya ko kasi iniinom namin yung tubig. Commitment pa rin. Kapag nagustuhan nila sa tubig mo, maganda servisyo mo, okay ka kausap, hindi alis ang customer sa'yo. Period. Wala na yung na-miss ko. Kumbaga ako, honestly telling you this kasi maganda po talagang negosyo ang tubig. Ako, marunong ako magnegosyo ng tubig, ng laundry, ng yelo. Kaya namin hawakan lahat yan kasi lahat po yan well-experienced namin. Pero ako po, pinaka na-appreciate ko tubig. Kasi pag umihina, pwede ko i-market. Mahina ang benta ko nitong Tuesday, ma-market ko. Siyempre, mag-aalok ako. Yan, lumalabas na. Dati, pag nagma-market ako, dinedemo ko pa, ina-explain, ganito, kausap ng ganyan. Ngayon po, pagka ginanong ko, ito po, tubig ko, antetikman niya. Sa halagang 40 pesos, dedemo ko pa sa'yo. Binibili mo nga yung sa 7-Eleven Binibili mo nga yung sa SM, tagbe 20 pesos, kalit-liit Eto, isang container, 40 pesos lang. Ang dali ibenta. Pero totoo lang, dali ibenta. Hindi na mabulagas, hindi na kailangan na kung ano-ano pang ipakita mo. Hindi na. Tubig ko, tikman mo, gawa ng Watermax yan. Tapos, yun lang ang pag-aalok. Tubig ko, tikman mo. Saan magawa yan? Gawa ng pagkakapitbahay namin yan. Natutong magtubo, natutong magbuo ng machine. Ayun, tikman mo yung tubig namin. Nakita mo yung advantage ng merong company credibility, yung binilhan mo? Marami ang nagtayo ng negosyong tubig pero bumagsak, di ba? Bakit? Mag-aalok ng tubig ganito. Ante, ganito, Ilocano Ante, tikman mo yung tubig ko. Anong gawa ng machine mo? Ay, yung kapitbahay namin kasi dyan, natuto gumawa ng tubo, natuto magduktong-duktong, DIY namin. Masarap naman yung tubig, masarap tikman mo lang. Yun ang alok. Versus ganito. Ante, tikman mo yung tubig ko, gawa ng Watermax yan. Search sa Facebook, sa YouTube, tignan mo, ito. Gawa ng Watermax yan. Ako nasarapan ako baka gusto nyo rin. Tignan nyo lang, walang sapilitan. Madali alokin, madali ibenta. Kasi bakit? May tinatawag na credibility. May brand. May brand yung inaalok mo. Mahirap i-alok ang walang brand. Diba? Madali mag-alok. Bili mo to, 20 pesos, Wilkins. Kahit mo hindi i-alok, bibili ni Wilkins Absolute. Lagay mo sa airport, 90 pesos, 100 pesos Diba? Lalo kayo sa Maynila. Alam nyo, sa Maynila, dapat mas mataas ang presyo. Bakit? Mataas ang cost of living. Pag mataas ang cost of living, mataas ang manpower, mataas ang kuryente, mataas ang tubig, dapat mas mataas ang presyo. Kami sa probinsya, mababa cost of living namin dito. Kasi meron kaming bukirin, nakakalibre pa ako gulay. Doon lahat binibili mo Ay, naku, napaisip si madam. Kaya pa ba? Hindi pa tayo nag-i-start ng meeting. Madam, hindi pa tayo intro pa lang yan. Kaya niyo pa bang i-absorb yan? Paano ba maintenance? Mahal ng cost? 15,000 sa taon. Yung after sale. Yung after sales, lifetime service warranty. Hanggat buhay ako, merong after sales. Tatawag po kayo sa amin. Tapos, Sasagutin namin kayo. I-assist namin kayo. Anong concern? Ano pong sira, ma'am? the service ang bagay. Walang ganun, ma'am. Nasanay kasi kami sa hardware kasi tayo. Yung after Servisan bag at walang ganun, ma'am. Taga Maynila ka, taga Pangasinan ako I'll be honest with you, walang ganun. Kahit kapitbahay mo gumawa, wala pong ganun. May mga ibang customer din yun. Okay, paano yung sistema? Pag nasira, tatawag ka. Pag tumawag ka, sasagutin namin. Pag sinagot namin, ma'am, anong problema, anong concern, anong sira? Kasi ayaw umandar. Ma'am, pakipindot po yung restart button. Sir, okay na po. Okay, solve the problem. Pupuntahan pa ba yun? Kung bawal di sa push button ng sira. Ma'am, karamihan ganon. Yun lang. Misa kasi, hindi lang umaandar, sira na. Karamihan ganon Sir, bago yung machine ko, sira na. Ayaw mandar, ino-on ko yung switch ayaw na umandar ayaw mandar Ma'am, pakicheck po yung tangke. Puno po. Ma'am, ano mangyayari pag umandar, pag puno? Aapaw. Ay, gusto mo ba yun? Ayaw po. Nag-automatic shut. Automatic shutdown, nadali mo.
Hindi, naintindihan naman namin kasi baguhan pa lang. Kaya po tinatawag yan ng after sales. Ngayon meron kaming isang staff na ang trabaho ng after sales lang. Kita mo sir, ma'am ha, isa lang po ang naka-assign doon sa amin. Pero kaya po niyang i-cover yung nationwide customer namin. Ibig sabihin ma'am, wala masyadong problema. Kumbaga basic na. Kasi, correct. Kasi, kung maraming problema, simple lang ang gagawin ko. Magdadagdag ako ng iba pang tao para sa troubleshoot. Di ba? Ibig sabihin, yung makina matibay. Kasi kung makina palpak, lagi sira. Pag lagi sira, kabila tawag namin. Hindi na kami makakapag-entertain ng mga customer kagaya ninyo kasi busy na kami sa troubleshooting, sa after sales. Yun. May support pa rin syempre. Of course. Number one is the support. Kasi yan talaga yung gusto namin. Lagi yung after sales ang priority. Sabi nga namin, pagpasok sa warranty, hindi na kailangan dumaan sa management yan. Kayang aprobahan ng after sales namin yan. Ano ba water pumps? Kasi water pump pa rin. Hindi yan nagkakaproblema palagi, boss. Kasi ang pump, kahit sabihin mo China yan, ang pump, pag tama ang installation, hindi yan masisira. Pero pag mali ang installation, masisira at masisira yan. Tsaka bago pa po masira yan, dinagyan ko na po ng ibang sistema. Itong motor na to, kahit masunog, kaya umandar pa rin ang makina. Oh, may bypass set. No, ganun ako katindi. Nag-aralan mo talaga. Siyempre, ako nag-design, ako nagbuo, hindi ko pag-aralan. Sabihin po, ako water station owner ako eh. Pag nasa bakasyon ako, ang pinakaayaw ko, tatawag yung delivery boy ko. Sir, kuya, yung machine po ay sira. Ay, ganun ba? Ay, anong gagawin po namin? Pihitin mo lang yung bulb na gano'n, yung bypass valve. Ay, kuya, okay na, andar na. Sige po, enjoy po kayo dyan. Bye-bye. Pero ako, palagi sinasabi, ma'am, ganito. Kapag nakuha mo na yung quota mo, for example, 500 container na i-deliver mo araw-araw, ang dapat na next na idea mo is kailangan meron kang isa pang machine. Makina yan, may wear and tear. Pag nasira, dapat meron ka pang isa pang makina doon. Sino yung customer kayo na pumunta rito? Bumibili agad ng water station? May kakalis lang na kanina eh. Tinawag pa ako eh, Sir, may pumuntang customer mo. Bakit? Anong problema? Bibili na isa pang machine. Di ba? Ang sarap. Yung client ni Ma'am Joyce. Yung client ni Ma'am Joy. Ayan. Bumili na. As in machine na ganyan. Hindi. Ibig sabihin, isang machine ulit. Ibig sabihin, ma'am, very satisfied po siya sa binili niya dito. Kasi hindi bibili ulit yun kapag hindi siya satisfied. Hindi, for another station or ano. Branch na, syempre. Branch na. Bawa, nagkaroon ng sira. Sinasabi mo dapat may another machine. Anong machine yun? Isa pang makina. Ma'am, nagpa-500 ka na daily, ma'am, huwag ka nang magkuripot. Ikaw naman. Ang sinasabi ko po, ma'am, dapat may isa ka pang backup na makina. Pagka nakukuha mo na yung quota, Hindi pa naman. kasi kumikita ka na eh, di ba? Instead na bibili ka pa ng kung ano-anong iba pa. Kasi most of the time, no, ito sakit ng ating mga Pinoy na negosyante eh. Kung kailan kumikita na yung isang negosyo, tama, alam mo na. Hindi lang yon, ma'am. Hindi lang titipirin. Ang gagawin pa niyan, maghahanap ng ibang negosyo na pagkakaabalahan. Kumikita na tong isa. Di ba? Ganon eh. Ako naintindihan ko kung bakit kayo naghahanap ng iba pang alternative business. Kasi yung negosyo na meron kayo ngayon, pinapatay ng social media eh. Kaya naintindihan ko po yung part ninyo. Kaya hindi kayo bago sa akin. Ngayon, kaya ko kayo ina-assist na ganito kasi nga, nakita ko yung pangailangan niya din. Na, bago pa mawala yung bentahan ng ganito sa marketplace, makapag-adapt na kayo, makapag-back up na kayo, 'di ba? Lahat naman tayo nag-inegosyo pero dapat inline pa din doon sa hawak natin. So ganun po. Yes, ma'am. Meron ka na isang buo niyan, di ba? Opo, meron. Oo. So yung sinasabi mo, yung machine lang ba, yung motor lang ba ang dapat May backup or book? may backup or buong Hindi, buong package, ma'am. Magkakasya ba yung sa Di humanap pa ng ibang pwesto na malapit sa area. Kailangan yun, malapit sa area. Kasi kapag bumigay yan, ma'am, mai-stress ka eh. Ang dami mong taong kausap eh. Oo, bibigay pa dyan itong motor lang o yung lahat? Ma'am, yung cellphone mo ba never na bumigay yan? Hindi pati yung tangke, kailangan pumili or yung motor lang? Buong machine. Ito yun. Backup. Back up. Ganito, ma'am, yung kotse mo ba never nasira? Kailangan mo, wala akong bagong kotse. Natural. Ilan ba kotse mo? Hindi. Di ba, bawa, yung isang parts lang ang sira.
Ma'am, hindi. Ang sinasabi ko kasi, pag bumigay po ang makina, dapat po, meron kang isa pang makina na nakaredy. Hindi pyesa, isang buong machine. Kasi habang ginagawa yon dapat tuloy-tuloy ang operation. At yung isang buong machine, ito yun. Ito yung isang buong machine. Ngayon, another ganito na malapit lang sa area. Kasi habang inaayos natin to, dapat may tumatakbo pa rin. At kung nabitin man to, dapat meron kang backup para hindi na pupuwet yung mga tao mo kakarepil sa gabi. Kailan nangyayari madalas yan? Hindi po nangyayari madalas yun, pero preventive is better than sorry. Halimbawa sa isang taon, tapos may malakas ka na. Siyempre, sir, malakas na eh. Ito isipin mo na lang to. 500 tao ang dinideliveran mo araw-araw. Bumigay yung makina mo, ilan ang tatawag sa'yo? Kaya mong i-handle yung pressure na yon. Etong pinag-uusapan natin dito, yung binabanggit ko sa inyo, is natural na nangyayari sa water station. Sinusolusyonan ko na yung magiging problema nyo in time na lumakas yung water station ninyo. In-anticipate ko na. Ganun ako magnegosyo eh, di ba? Nakakabili ka nga ng luxury na, mamahal nga ng watch ng alas ni mami, pero yung backup wala. Di ba? Ang mahal-mahal ng mga suot-suot nyo. Hindi, ang point ko to, kaya mo namang mag-isa pang makina dahil kumikita na eh. Worth it ng investan eh. Nakuha mo? Hindi po siya yung sabihin mo na, watermarks yan, napakatibay yan, hindi masisira yan. Hindi mo talaga masisira kung hindi mo lalong ginagamit. Binubugbog mo 500 container daily ang lumalabas. Minsan, nag-1,000 ka pa. Puro araw ay ganun. Alangan namang hindi yan masisira. Mayroon tayong wear and tear na tinatawag. Mayroong part at part na bibigay dyan. Ngayon, i-anticipate ko na kapag bumigay yan, dapat saan ka mag-refill? Sa kapitbahay mong water station? Pag nagbago lasa, lahat ang customer mo, nag-aalis ba? Bye-bye. Back up yun, back up. Sa kusina ninyo, nandun. Ako may water station ako sa bahay. Nag-negosyo na. Wala, ako lang. Ma'am, sineshare ko sa inyo yung strategy ko. Parang naglagay sa bahay, tapos doon lang siya gumagawa ng... Marami. Maraming ganon. Siya na yung Yes. Yes, maraming ganon. Meron nga po akong customer, ma'am, wala naman po siyang pwesto, nasa bahay lang po yung machine eh. Ang ginawa niya sa akin, Alfred, kaysa bibili ako ng pambahay, bili ako ng isang buong water station, sa bahay ko ilagay. Tapos malaman-laman ko, nagbebenta pala tubig, kalakas-lakas sa pala ng negosyo. Pero hindi po tumagal na ganon. Ang nangyari po, after 2 years, tumawag sa akin yung client ko na yun. Sabi niya, boss, nilipat ko na ng pwesto. Kumikita na eh. Pinagawa niya ng building, may hardware to eh, taga Bulacan. Hindi ko na sabihin ko sino. May hardware to eh, taga Bulacan. Hindi ko sasabihin kasi pangit yung pinagsimulan niya. Kasi babuyan siya, poultry. Poultry yun, kaya hindi siya makapag-start ng negosyo. Takot siyang magnegosyo ng tubig. Sanay siya mag-alaga ng babuyan. Pag napanood ito, tatawa yun. Meron siyang malaking poultry ng baboy. Kasi sa Bulacan, yan ang usong negosyo eh, di ba? Poultry. Yung ASF pa, yung mga pesti-pesti sa baboy. Ngayon, yung mga tauhan pa lang niya, 50 container na iniinom nun araw-araw. Yun yung in-order niya. Kaya nag-isip siya ng maglagay ng sarili niyang filling station para sa tauhan niya. Nasarapan sa tubig. Nagbenta ngayon. Lumakas yung water station. Hanggang sa, ipwesto ko na ng maayos para kahit paano may yabang-yabang naman. Sa kitchen lang, sir eh. Anyway, etong negosyong to po, hindi kagaya ito na iniisip niyo na kailangan yung ipwesto. Sample ko nga sa inyo. Tingnan mo tong Watermax. Nasaan ba kami nakapwesto? Gitna kami ng bukid, di ba? Sinong bibili dito? Wala. Pero dito kayo ngayon. Ang daming nagpupunta rito. Kahapon, puno kami. Kung kahapon kayo dumating, hindi nyo ako makakausap ng ganito. Di ba, no? Yes. Hindi nyo ako makakausap dito kasi ang dami po kami pa ganyan-ganyan ako kahapon. No? So, timing na wala pa po masyadong customer ngayon. Pero kanina kakaalis lang din ng iba. Ganito palang oras medyo wala. So anyway, yung negosyong to po, pag tinayo nyo, hindi naman kailangan na nakalagay sa pwesto na maganda. Kasi ang water refilling station po is services yan. Di-deliver mo yan, di ba? Tanong ko sa inyo, mayroon na bang nakapunta sa inyo sa water station? Wala, di ba? Hindi nyo alam kung ano itsura ng pwesto ng water station na kinukuhanan nyo. Silip. Napupuntahan mo. May nag-deliver sa'yo. Nakikita mo kung paano binobote yung tubig mo. Hindi na masyado yan. So, yun lang yung logic na sinasabi ko sa inyo. Kumbaga, just giving you an idea. Kagaya po ng ibang mga kilalang water provider. Si Wilkins ba, nakita niyo yung paggawaan? Hindi. Si Absolute, Nature Spring. Napupuntahan niyo ba yung refilling? Refilling din sila eh. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Minsan lang, isang beses. Congrats. Saan yan? Hindi mo, Water refilling. sa water refilling.
Bawa sa Tagaytay, di ba? Hindi, binabanggit ko yung mga branded, ma'am. Ay, hindi. Hindi nakikita, di ba? Sila nga mismo hindi nakikita. Hindi pero binibili. Yun yung sinasabi ko, di ba? Kailangan pa bang ipakita talaga na ganito sinasahod namin? Hindi kailangan ipakita. The more na mas mysterious siya, the more na mas parang ibang klase. Nakaka-curious. Ang bago ko sa bahay mo nilagay, kailangan pa ba ng mga permit yan, mga ano? Ano po ba yung pinag-uusapan natin? Negosyo o pambahay? Hindi, sa ano, siyempre negosyo para. Magbebenta po ba kayo o hindi? Magbebenta. Lahat po ba na nagbebenta kailangan ng permit? Ma'am, negosyante ka, tinatanong kita. Nagbebenta po ba kayo? Pag nagbebenta, anong kailangan? Matitiin mo, ano, kailangan ng permit, di ba? Ba't sa akin mo tinatanong? Hindi, alam mo ba yung sagot? Hindi. Saka yung final. Tama ako, di ba? Pagka nagbebenta ka, kahit ano pa yan, kahit online seller ka pa, basta nagbebenta ka, kailangan mo ng permit. Kasi mag-i-issue ka ng resibo. At lahat na nag-i-issue ng resibo, bago magkaroon ng resibo yan, may permit. Permit, may DTI, kung corporation, may SEC registration. Kagaya namin, Watermax will be, malapit na yung corporation ko. Okay na eh. Actually, medyo ano lang. Kasi may mga exceeding business pa akong binubuksan pero related pa rin dito. Malapit na ako yung gumawa ng sarili kong bote. So, unti-unti lang. Unti-unti. Pero I'll make it sure na dapat makakatulong palagi sa mga customer ko. Kasi mga customer ko, hindi ko mabigyan ng... Gusto kong bigyan. Pero hindi ko mabigyan kasi hindi na... Umaangkat lang ako eh. Mahirap yun. Umaangkat ka lang tapos. Pero kung paano kung ako na mismo yung gumagawa ng sarili kong plastic bottle na ganyan. O di pag kailangan mo ng bote, supplyan kita. Mas maganda, mas mura. Siyempre, I'll see to it na mas quality dahil tubig ko ilalagay mo dyan. O yun yung mga next step namin. So, kailangan po ba pag pambahay, kukuha ng pa ng permit? O yun. Pag walang tubig pala, stop to, di ba? Siyempre. Walang tubig sa lugar. Pag walang tubig, wala kayo bebenta. Kayong iba nagtatangke. Hindi, kayong iba gumagawa ng isa pang machine. Kasi ang tangke, hindi sapat yan. Ito, sabihin ko sa'yo mayroon tayong tangke sa ilalim ng lupa. Tangke na yun eh. Ipapump out mo na lang, ipipilter mo na lang, tangke na yun eh. Wala nga lang sa surface kasi nasa ilalim ng lupa. It's ground tank natin. Water table kung tawagin. Okay, yung water table na yon, kung may pop-up out mo yon, meron kang ibebenta. At kung may ibebenta ka, di meron kang customer na hindi mabibitin sa tubig. Diba? Ito nga may nilad na nga lang, naubusan ng tubig. Prime water, naubusan ng tubig. Ikaw pa, water station ka lang. Kung water station ka lang, nabibili ka lang ng tubig kay Maynilad, di ka maubusan ng tubig. Kaya nga sabi ko, dapat kapag marami ka ng customer, dapat meron ka ng isa pang shop, backup mo. Para in case na walang tubig dito sa kabila, meron pa dun. Hindi, kaso, I love it. ang isang, Dalawa ng machine na bibili ni ma'am. hindi kung isa lang ang linya mo doon. Minsan ang nawasa, itong araw na to, mawala ng tubig. Nag-a-announce, no? Di wala, stop operation ka. Kasi kahit anong gawin mo, ma'am, bibili ka ng tubig sa kanila eh. Kaya kami dito, wala akong worry kasi nasa probinsya ako eh. Bakit? May dipol ako eh. Kaya lang po sa Maynila, bawal yata mag-drill dyan, di ba? Bawal ba? Bawal. Ito na, meron na. May listahan ako. Ipapakita ko si listahan ko. Ito, requirements to how to start a water refilling station. Ito yung list of how to apply a water refilling station business. Ang una mong gagawin is kukuha ka muna ng private water system supplier, which is yun. Ikaw yun. Hindi to exclusive. Hindi lang ako yung inauthorize na gumawa nito. Maraming kumpanya gumagawa nito. Okay? Ikaw ang number 1 daw. Sabi, kasi, ayan, dami trophy. Kung sa Maynila ka maglalagay, I will recommend the package 10. Kung sa Tagaytay ka maglalagay, I will recommend package 9. Palagi ko binabanggit sa mga nag-renta na kung worth it pa ba na magrenta ng negosyo kung kaya mo naman i-operate sa bahay. Di ba? Kung kaya naman mag-operate sa bahay pala, kasi for delivery naman pala yan eh. Sa baba, they change their mind na, ayaw na magrenta. Ang gusto na ngayon, di ba? Package 10, sure ka na. Ayaw sanay. Ayoko. Ako pa may ayaw eh. Hindi nga. Ano sana namin yung 9. Okay. For beginners. Hindi, mag-package 1 ka lang. Tawagan mo na ako pag sarado na. May ganun. Pero pag dito sa probinsya, magpa-package 1 ka, yun talaga hinihindihan ko yun. I rather lose sales than saying sorry to your hard-earned money.